Sa ibang balita naman, NEDA at Philippine Institute for Development Studies nagsagawa ng pag-aaral para maipatupad ang inclusive growth sa pagkakaroon ng maraming trabaho. Si George Bandola ang ating tagapagbalita. Hindi rin maganda para sa pangkalahatang pagganda ng ekonomiya o inclusive growth ang mataas na minimum wage. Ito ang lumalabas sa pag-aaral ng mga eksperto ng Philippine Institute for Development Studies at National Economic and Development Authority. Hindi rin daw nakakatulong sa pagpaparami ng trabaho ang mga striktong labor laws na tila pumapabor sa mga malalaking negosyante at nagpapahirap din sa mga low-skilled workers at may hirap. Paliwanag ng PIDS, bagamat sinasabing tumataas ang perang magagamit ng mga minimum wage earners, kung itinataas naman ito at nagpapataas din sa puhunan ng isang negosyante, nagre-resulta ito sa kakaunting tauhang mabibigyan nito ng trabaho. Dahil kakaunti lang ang nai-empleyo ng isang negosyante dahil mataas na nga ang minimum wage, lumalabas na halos isa lamang sa bawat pamilya ang mayroong trabaho kumpara sa dalawasan ng trabahador kung bahagyang mababang minimum wage na babayaran ng mga employers. Hindi rin daw dapat na tugunan lamang ang kalagayan ng mga manggagawa sa pagtataas ng kanilang minimum wage, kundi dapat na pagkalooban ng mga alternatibong solusyon tulad ng mas maayos at murang edukasyon, mas maraming oportunidad sa mga trainings at pagtugon sa ilang pangangailangan. Sa rekomendasyon din ng PIDS at NEDA na nasa 12-point Job Expansion and Development Initiative o JEDI program, dapat din gawing 2 years ang compulsory regularization imbes na 6 na buwan lang para lalong mapalawak ang mga manggagawa ang kanilang mga talento at galing sa trabaho. Panukala ng PIDS, hindi dapat i-abolish ang minimum wage bagkus maging hinay-hinay ang pagtataas nito para hindi mahirapan ang mga negosyante. Sa kabilang banda, maging mas maluwag naman ang mga negosyante sa hiring process para sa mga low-skilled workers at kababaihan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.